Marami na siguro sa inyo kapag narinig nyo na ang probinsya ng Capiz, papasok agad sa isip natin ng mga aswang, di ba? Ako personally, hindi pa ako nakakapunta ng Capiz. Pero kung magkakaroon man ako ng pagkakataon na makapunta doon, yun agad ang itatanong ko. Na totoo nga bang dito nagsimula yung mga sabi-sabi tungkol sa mga aswang? Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari sa probinsyang yan, sa Capiz. Ipinadala sa atin ito ni Lenlen na sa kasalukuyan ay nasa 34 years old na. Pero ang ibinahagi niyang kwento sa atin ay nangyari noong siya at yung asawa niya ay 28 anyos pa lamang. Magkaedad daw po kasi sila. So bibigyan ko muna kayo ng konting idea sa story natin kung saan siya iikot bago tayo magsimula. Tungkol ito sa ama ni Ma'am Lenlen na parang sumpa siya sa pamilya nila. Meron kasing nagbabanta sa buhay ng ama niya. Hindi tao, kundi alam nyo na, isang aswang. At kung bakit ay malalaman nyo sa kaligitnaan ng ating kwento dahil masasama din sa sumpang yon ang asawa ni Lenlen na itatago na lang din natin sa pangalang Joseph. Ano kaya ang mangyayari sa kanila? Pero bago natin simulan yung kwento guys, may mapapansin kayong pagbabago sa style ng pagnanarrate ko ngayon. Ang ginawa ko kasi binasa ko muna yung sulat tapos ikukwento ko na lang siya sa inyo. Bale, itatry ko muna yung ganitong style ng narration natin kasi feeling ko mas komportable ako sa ganito. Pero hindi pa rin naman mawawala yung animation natin. Nabago lang yung style ng pagnanarrate. So, napahaba ng intro natin. Simulan na natin ang ating kwento. Si Lenlen yung ating letter sender ay nakatira sa Capiz simula pagkabata. Hanggang sa tumuntong siya sa edad na 19 anyos. Doon na siya nakipagsapalaran sa Maynila. Dito na niya nakilala yung nobyo niya na si Joseph. Hindi niya totoong pangalan. So si Joseph naman ay nakatira sa Maynila. And then nag-live-in sila at noong 6 na taon na sila magkasintahan, sinama ni Lenlen si Joseph sa Capiz para bisitahin yung pamilya niya doon. Bale kasi parang ipapakilala niya din ito sa magulang niya kasi balak na nilang magpakasal noon pero hindi pa matuloy-tuloy kasi hindi pa sapat yung naipon nila. So si Joseph may alam na rin sa mga paniniwala sa probinsya na kinalakhan ng kanyang asawa. Yung tungkol nga sa mga aswang. Sabi niya noon kay Lenlen habang papunta na sila ng Capiz, hindi daw siya natatakot kung totoo man ang mga kasabihan. Pero bago pa man sila pumunta noong araw na yon, marami na daw na ituro si Lenlen sa asawa niya kung paano makakaiwas sa mga ito, tulad ng mga pangontra at kung ano ang mga kahinaan nila. Bali parang sinanay niya yung asawa niya kasi alam niya balang araw ay bibisita sila doon. Aminado naman si Lenlen noong bata pa lamang siya. Marami na daw siyang naririnig patungkol sa mga aswang. Pero mismo siya hindi pa nakaranas o nakakita ng mga ito. Puwera noong siya ay 9 na taong gulang pa lamang, nakakita daw siya noon ng isang aso na nag-anyong tao. Pero tinatak niya noon sa sarili niya na guni-guni lang niya yun. Pero ang talagang nagpaniwala sa kanya na totoong may mga ganitong nilalang at dapat na mag-ingat ay noong naikwento sa kanya ng lola niya ang mga karanasan nito noong dalaga pa lang daw ito. Kumbaga, yung lolo at lola niya ang naniniwala at sila din ang nagturo sa kanya kung paano maiiwasan ang mga nilalang na ito. So balik na tayo sa pagdating nila Lenlen at Joseph ng Capiz. Naging maayos naman ang pagdating nila doon. Pero maraming nagbago kasi halos 10 taon simula nang umalis si Lenlen sa probinsya nila. Pero isang araw magigimbal si Lenlen sa balitang pinahatid sa kanya ng ina niya tungkol ito sa ama niya. Napansin kasi ni Lenlen noon na parang may iniiwasan yung tatay niya pag uwi nito. Hindi na rin daw ito lumalabas ng bahay at palagi may bumibisita sa kanila noon. Na alam niya
Yung mga yun ay mga albularyo. Dahil nga kadadating lang nila sa Capiz, hindi muna sinabi sa kanya ng pamilya niya ang problemang kinakaharap nila. Hanggang sa 3 araw ang lumipas, nakahanap na ng pagkakataon yung ina niya na ilahad-lahat kay Lenlen ang nangyari. 2 taon na daw ang lumipas nang mangyari ang lahat. Yung isa sa mga kumpare ng ama niya na ang tawag sa kanila ay Mang Eno ay nakaaway daw yung isa sa mga kababaryo nila na naging kapitbahay niya sa isang palayan kung nasaan yung parang farm niya, kung saan may mga alaga siyang kalabaw, manok, mga ganyan. Tsaka may mga taniman din daw ito na siya namang kanyang ikinabubuhay. Ang naging away nila ay isang araw nagkasakit daw yung mga alagang baboy ni Mang Eno at nadamay na din yung 2 kalabaw na alaga niya dahil daw sa isang usok na naaamoy niya na i-describe niya na parang amoy daw ng langis ng ngungot. Kada hapon daw niya napapansin yung amoy na yon kapag magdidilim na at nagtataka siya bakit napakabagsik ng amoy nun kasi nasa palayan siya kung saan malawak at mahangin. At kahit daw siya ay hindi na komportable sa amoy na yon at alam niya nang dahil doon sa amoy na yon kaya nagkasakit yung mga alaga niya at alam din niya na nanggagaling yung amoy sa kalapit bahay niyang bahay na ang nagmamay-ari ay si Aling Gina at ang nag-iisang anak nito na si Lenny. So kinumpronta niya noon ang mag-ina tungkol sa usok na siya namang itinanggi ng mag-ina na wala naman daw silang pinapausukan at doon na din nagsimula na mamatay isa-isa yung mga alagang hayop ni Mang Eno na tingin niya noon ay ginagantihan siya ng mag-ina. Dito napapasok yung ama ni Lenlen kasi isang araw nagtipon yung 5 mga itinuturing na kumpare ni Mang Eno at isa na nga doon ang ama ni Lenlen. Ang ginawa daw nila, nagbantay sila sa kung sino ang salarin sa mga pagpatay ng mga hayop niya sa palayan. Bale nagbitag daw sila noon ng ilang manok. Hanggang sa isang araw nang madiskubre nila na hindi tao ang gumagawa ng mga pagpatay, kundi isang aswang. Nang mahuli daw nila ito ay hinabol daw nila ito sa gubat. Pero sa sobrang lakas at bilis nitong kumilos ay hindi nila ito nahabol. Pero bago pa daw ito makatakas ay natamaan daw nila ito ng pana. At nakakasigurado silang napatay nila ang aswang noong araw na yon kasi simula noon bumalik na sa normal yung farm ni Mang Eno. Pero ang hindi nila alam ng mga araw na yon ay nagluluksa si Aling Gina, yung kapitbahay ni Mang Eno, kasi pumanaw daw ang anak nitong si Lenny. Simula daw noon ay nakaranas sila ng hindi pangkaraniwan na para bang may laging gustong pumatay sa kanila. Yung parang laging may sumusunod sa kanila. Hanggang sa isang araw, pumanaw yung isa sa mga kumpare ni Mang Eno na kasama niya noong napatay nila ang aswang. Wala naman daw itong sakit noon. At ang ipinagtataka nila ay bigla na lang daw itong nanghina isang araw at doon nga ay binawian ito ng buhay. Kasunod noon, hindi pa man sila nakaka-move on sa nangyari, nawala na lang din isang araw yung isa pa nilang kumpare. At 1 buwan lang din na lumipas pagkawala din ang nangyari sa isa pa nilang kasamahan. Bale, 2 na lang silang natitira noon, si Mang Eno at yung ama ni Lenlen. Dahil nga doon ay kinutuban sila na binabalikan sila ng mga aswang at hindi maglalaon ay baka mangyari sa kanila ang nangyari sa mga kasamahan nila. Kaya dito na sila dumulog sa isang albularyo. Matapos daw silang tulungan ng albularyo ay nawala yung takot nila kasi hindi na nila nararamdaman na parang nasa panganib sila. Alam nila na tumalab yung ginawa ng albularyo. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang lahat. Kasi ang kwento natin ay patungkol sa asawa ni Lenlen na si Joseph. Ilang araw lang ang lumipas noon, bali wala pa nga silang 1 buwan sa Capiz, ay bigla daw nawala si Joseph. Paggising ni Lenlen isang umaga, hindi na niya nakita ang asawa niya. Kinabahan na sila noon kasi
Wala naman itong kilala sa lugar nila at wala silang maisip kung saan naman ito pupunta. Pero isa lang ang pumasok sa isip nila noon. Baka kinuha ng mga aswang si Joseph. Kung iisipin kasi 'di ba, yung ama ni Lenlen, may mga pangontra na sa aswang dahil sa albularyo para matigil ang sumpa. Ang nangyari, sabi ni Lenlen, kinuha na lang ng mga aswang ang taong mahalaga sa ama niya. Tapos simula noon araw-araw nang umiiyak si Lenlen. Hanggang sa lumipas na ang 1 linggo, ni anino ni Joseph ay hindi pa rin nila nakita. Dito na pinuntahan noon nila ang bahay ni Aling Gina kasi sa lumipas na panahon simula nang mangyari ang sumpa, hindi naglakas loob sila Mang Eno at yung ama niya na puntahan si Aling Gina kasi wala naman silang ebidensya na ito nga ang aswang na pumapatay sa kanila. Pero si Lenlen, wala na siyang maisip na paraan. Kumbaga nasa punto na siya na lahat ay gagawin niya. Mahanap lang niya ang asawa niya. Pero pagpunta niya sa bahay ni Aling Gina nung araw na yon, matagal na pala itong umalis doon. Grabe, yung sanang bakasyon lang nilang mag-asawa ay naging isang bangungot kung tutuusin. Lalo na iniisip noon ni Lenlen, walang kalaban-laban yung asawa niya. Tapos pinanghihinaan na din sila ng loob kasi alam nila na kapag nawala ka, hindi ka na talaga makikita. Katulad na lang doon sa mga nangyari sa kumpare ng ama niya. Pero isang araw, noong nagluluto si Lenlen, nakakita siya ng isang taong paika-ika ang lakad sa di kalayuan. Habang papalapit ito ng papalapit sa kanya, walang duda, si Joseph na nga yun. Bali 9 days daw na wala si Joseph. Noong nakita daw nila ito, punit-punit ang damit at nangayayat din daw ito. Pero ang mas ikinagimbal nila ng ikwento ni Joseph, ang naging pakikipagsapalaran niya sa loob ng 9 na araw. Ang nangyari kay Joseph ay kung tawagin na yung namatanda ka, yung bang naligaw ka na lang basta-basta, ganun daw ang nangyari sa kanya. At tama nga na isang aswang ang dumukot daw sa kanya noon. Tapos ikinulong daw siya ng mga ito sa kuweba na kung saan ay nakilala niya din doon ng isang tao na dinukot ng aswang. Pero kalaunan ay namayapa din daw ito. Pero bago daw ito namayapa ay nagpakilala daw sa kanya ito na si Romy, na noon ay isa sa mga kumpare ng ama ni Lenlen na nawawala 3 buwan na nakakalipas. Pero dito kayo magugulat guys kung paano nakaligtas si Joseph. Ang sabi niya nang dahil daw yun sa isang keychain na nasa bulsa niya, nabigay sa kanya ng ina ni Lenlen. Ang sabi ni Lenlen, yung keychain daw na yun ay may maliit na bote na kasing laki ng posporo na may laman daw na puting pulbura. At napag-alaman nila na yung keychain pala na yun ay ibinigay ng ina ni Lenlen sa asawa nito bilang isang souvenir. Ang sabi ni Joseph, hindi daw siya malapitan ng mga aswang noon. Tataka siya noon pero napansin niya na umiinit daw yung keychain sa loob ng bulsa niya. Naisip niya, dahil sa keychain, kaya siya nabuhay. Sinabi din ng ina ni Lenlen na ang keychain na ibinigay niya kay Joseph bilang souvenir ay may tawas daw na may basbas ng albularyo. Pero inilahad din ng ina niya ang dahilan kung bakit niya talaga ibinigay kay Joseph yon. Hindi lang para isang souvenir, kundi na panaginipan niya daw isang araw na may mangyayaring masama kay Joseph. Grabe no, napaka-unpredictable talaga ng buhay natin. Hindi mo alam na ang simpleng bagay lang na binabaliwala natin ay siya pa pala ang magliligtas sa buhay natin. Maraming salamat Ma'am Lenlen sa pagbabahagi ng inyong karanasan. Nakakamangha po ang istorya ng buhay ninyo. Kung nag-enjoy naman po kayo sa ating kwento, please like, share, and subscribe na rin po. Maraming salamat po and see you on the next video.